Si Justice Carpio, mga boss, ay may sinasabi po dito tungkol po doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Supreme Court created now a violation. That is not fair. Kayo po, ano masasabi nyo, mga boss chief amo, sir? Ano po ang masasabi nyo, mga kababayan, sa Supreme Court po? Kasi si Larry Gadon, miski po kahapon, di ba, nanggagalaite. Si Larry Gadon, nanggagalaite, mga kababayan. Paano nga naman daw kapag merong Supreme Court na gustong i-impeach, magsasalita daw yung mga kapwa nila, mga justices. Ang sasabihin unconstitutional yan. Hindi na mai-impeach. Kasi separate body, hiwalay nga daw po, di ba? Ang task ng Senado ay maging impeachment court sila at sila yung nakapokus para do sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero nagulat tayo, biglang merong unconstitutional na sinasabi yung Supreme Court. Dahil daw, mga kababayan, hindi daw po binigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente na ipaliwanag ang kanyang sarili. Anak ng tokwa naman yun, no? Anak ng tokwa, nasaan ba yung mga justice ng Supreme Court? Hindi ba sila nanonood nung mga hearing sa Senado? Yung mga patawag, pagbibigay ng karapatan po sa Vice Presidente upang sa ganun maipaliwanag ang kanilang sarili? Hindi pa ho ba yun pagbibigay ng kanilang karapatan para magpaliwanag? Pagkatapos ng mga yon, ng mga hearing, ano po sabi ng ating Vice Presidente? Ayaw na namin makipag-cooperate dyan sa mga yan. Kasi nakukorner ho sila doon sa Congress. Ang dami nating nalaman Yung La Chica, pumipick up ng bag, ng pera ng confidential funds. Tama ho ba yun? Diba? 250,000, mga rest house po. Miski tayo, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, miski tayo, pwede po tayong maging tawag dito, mga nakalimutan ko. Pwede tayong humarap, sasabihin natin, nakita ko, isa po ako sa witness, pwede tayo maging witness, isa po ako sa witness na pinagbantaan ng Vice Presidente ang buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ni Martin Romualdez. Lahat po yun, mga kababayan, kumpletos recados. Ano po? Tapos, mahihinto lang po yung impeachment na sinusulong o paglilitis kay Inday Sara Duterte kasi sinabi ng Supreme Court unconstitutional. Di po ba? Sasabihin nila kasi multiple impeachment na yung ginawa ninyo. Kaya dapat 1 year ban na yan. Di na pwede. Ano paliwanag nila Rigadon? Madaming nag-complain. Pero isa lang ang pinasa sa plenaryo. Sabi ni Renato Enorino, Duterte Court yan, hindi Supreme Court. Hindi po natin masisisi yung mga kagaya ni Renato, mga kababayan. Di ba, lalo pat malalaman ng mamamayang Pilipino na 12, 13, nandoon po sa Supreme Court, lahat po appointee ni Digong. Di ba? Tapos ganyan yung nakita natin. Ganyan yung naging sagot nila. Hindi pwede na matuloy o kumbaga unconstitution yung impeachment na yan. Bakit? Kasi hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Sara Duterte. Kaya pumapalag po ang mamamayang Pilipino. Galit na galit, gigil na gigil po si Gadon Di ba? Bias yan! Biruin nyo yung dalawang sitwasyon nila. Sitwasyon ni Gadon, ang sinasabi lang naman, totoo naman Nagsasabi lang naman ng totoo si Larry Gadon. Mga kababayan, mga DDS, bobo kayo. Nagsasabi lang naman ng totoo, mga kababayan. Di ba? Pero kay Vice Presidente, mga bossing, talagang nandoon po yung matigas niyang sinasabi. No joke, no joke. Meron na akong kausap na tao. Pag kami nangyari sa akin, patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Pagbabanta na po sa buhay ng tao yun Di ba? Pero hindi po nila madisbar-disbar ang ating Vice Presidente. Yung kay Gadon, mas lighter ho yun.
may katotohanan pa. Nabobo yung mga DDS. Mga DDS, bobo kayo. O, yung paulit-ulit lang si ganun ng ganun. Sa Vice Presidente, buhay ang pinag-uusapan. Pagpatay ang pinag-uusapan. Pero hindi nila madisbar. Diba? Sabi dito ni Justice Carpio, there is no violation because you cannot retroactively apply this new rule. The Supreme Court, they retroactive applied it and said, oh, there's a violation. They created now a violation. Pero wala naman. Yung mga pinagsasabi nila ho, mga bossing, hindi naman umiiral dati. That is not fair. Sabi ni Jorge Edralin, si Sec Gadon, no? Ang bilis na disbar. Itong si Pusit Sara, isang damukal na ebidensya, buhay pa din. Correct ho. Doon natauhan ako mga bossing Doon po sa pagkakadispar, yung sinabi po ni Secretary Larregadon, mga kababayan. Yung sinabi ni Secretary Larregadon na, ako, lighter lang yung mga pinagsasasabi ko. Tapos sabi ko, may katotohanan naman yung sinasabi mo. Di ba? Bobo sila. May katotohanan naman yung sinasabi mo. Oh. Tapos yun, gusto nang magpapatay pero wala, dead ma. Hanggang ngayon, ano pa din. Hanggang ngayon is hindi pa din nadidisbar. Di po ba? Dumako muna tayo dito sa impeachment talaga mga bossing bago tayo pumunta doon sa sabungero ho. Natagpuan yung sabungero. Natagpuan po yung sabungero mga kababayan. Oh, sabi dito, usapang impeachment versus BP Sara muling ipinagpaliban ni Escudero. Anak ng tinapayan. Hindi ko alam kung saan na mapupunta to. Pero ang isa lang po ang nakikita ko dito. Wala na to. No? Talo na ho ang mamamayang Pilipino dito. Talo na po ang mamamayang Pilipino dito. Bakit po ang mamamayang Pilipino? Mga kababayan, tayo po ang nagsusumigaw po na matuloy ang impeachment Tayo po ang nagsusumigaw na miski i-acquit ninyo. Sige, i-acquit ninyo, walang problema. Basta makita lang namin yung ebidensya. Makita lang namin yung kanilang depensa. Di ba? Tignan nyo, paliban na naman. Ewan ko kung anong hinihintay. Di ba? Hindi, nakakahiya naman kasi mga bossing. No? Nakakahiya naman ho kasi kung rerekta agad sila. Kung irerekta ho nila, ay naku, halatang halata. Di ba? Halatang inantay lang yung Supreme Court na magsalita. Kasi ganyan ho yung kita natin dyan